Breaking news! Dalawang barko na mula sa South Korea ay dumating na sa Pilipinas. Samantala, China, binabaliktad naman ng US ang gumagawa umano ng gulo sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Dahil sa patuloy na panggigipit ng mga barko ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea, maraming bansa ang ninais tulungan ng bansang Pilipinas na makamit ang hustisya at makuha ang ilan sa mga teritoryo na inaangkin ng China. Kabilang na nga ang bansang Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa. Kabilang na rito ang South Korea na nandito ngayon sa port ng Maynila. Dumaong lamang ngong nakaraang araw. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang South Korea ay lalagyan ng dalawang barko ng Pilipinas ng missile corvette. Ito ang isang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna para labanan ang mga iligal na pagpasok ng mga barko ng China at mga submarino nito na iligal na pumapasok sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May laban na umano ang Pilipinas kapag nagawa na ito ang missile corvette na ito para sa dalawang barko ng Pilipinas. Ayon pa nga dito, ang dalawang barko ng South Korean Navy vessel na may lula na mahigit 400 sailor ay nagport sa Col sa Manila bilang bahagi ng ikapitong circumnavigation nito para markahan ang ika-17 anibersaryo ng Korean War Agreement. Ayon pa nga umano, ang Korean Naval Cross Training Task Group na ito na binubuo ng helicopter training ship ng dalawang barko ng pandigma ng South Korea ay dumaong sa Maynila sa South Harbor nito lamang December 27. Ayon pa nga umano rito, ang pagbisita ay naglalayon din na pahusayin ang pagkakaibigan at diplomasya ng militar sa bansa. Hindi bababa sa 22 estado ang sumuporta sa South Korea nang sumiklab ang Korean War kabilang ang Maynila na nagpadala ng kabuuang 7,420 sundalong Pilipino sa ilalim ng Philippine Expeditionary Force to the Korea Pictok. Ang bansang South Korea ay kilala din sa buong mundo na may malakas na depensa na handang tumulong ito sa bansang Pilipinas kung sakali gipitin tayo ng mga dayuhang Chino sa mga pag-aangkin nito sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang South Korea ay tutulong sa bansang Pilipinas. Ayon pa nga umano, sinabi ng Korean Embassy sa Maynila na magsasagawa ng Tiner Group Serie na mag-aaktibidad sa 7 araw na port call nito hanggang sa Enero 2 at mag-organisa din umano ito ng Defense Industry Exhibition sakay ng mga barko ng South Korea na mag-host ng mga opisyal ng Philippine Navy para ipakita ang Navy si Ghost of Guardian Harmonized Operating Man System Technology Based Oman System ng South Korea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, magsasagawa rin umano ito ng training group passing exercise kasama ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy para patibayan ng relasyon ng dalawang Navy. Ito ang isa sa mga lalagyan ng missile corvette ng South Korea, ang BRP Jose Rizal. Pangalawa naman ay ang BRP Antonio Luna. Ito ang mga lalagyan ng mga missile corvette na magpapalakas sa ating Philippine Navy na kayang protektahan na ang ating mga teritoryo sa mga submarino na mga iligal na pumapasok sa ating mga teritoryo, lalo na mga barko na China sa patuloy na panghaharas dito sa mga barko ng Pilipinas. May panglaban na umano ang ating Philippine Navy kung sakali tuloy-tuloy pa rin ang panghaharas ng mga barko ng China at gumawa ng mga maling hakbang. May panglaban na ang bansang Pilipinas. Ayon naman umano sa Embahada ng Maynila, port call ay ika-28 sa ori nito sa bansa. Ang pinakamataas na itala para sa Korean Navy. Port call na ginawa sa anumang bansa sa Asia. Nako mga kababayan, ano na naman kaya ang masasabi ng bansang China? Dahil nandito na naman ang dalawang barko ng South Korea sa bansang Pilipinas. Kung ang bansang US nga, binabaliktad nito na US umano ang umuudyok ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Samantala ang China naman, talaga ang gumagawa ng gulo dahil sa pangharas nito sa mga barko ng Pilipinas. Ayon pa nga umano, binatikos ng ating Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng tagapagsalita nito para sa West Philippine Sea ang China
dahil sa panggigit nito, fabricated at narrative nito na ang Estados Unidos ang nag-uudyok ng tensyon sa riyon sa pamamagitan ng pag-uudyok sa mga Pilipino laban sa Chinese. Grabe talaga ito mga kababayan ng bansang China. Binabaliktad pa ngayon, hindi naman ng US ang nanghaharas sa mga barko ng Pilipinas at sa mga barko nito. Subalit sila naman ang nanguuna. Sila yung nanghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Pinapaputukan pa nga ng water cannon at binangga pa ang mga barko ng ating Philippine Coast Guard. Sino ngayon ang humuudyok ng kaguluhan sa West Philippine Sea? Samantala, nasa loob ng eksklusibong economic zone ang barko ng Pilipinas na dumadaan nito patungo sa Ayungin Shoal para ihatid ang mga pagkain na dala nito para sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Dayon pa nga umano kay G. Tarilla, tagapagsalita ng ating Philippine Coast Guard, na walang basihan ng artikulo hanggang ngayon. Hindi pa rin umaayon ang People's Republic of China sa katotohanan na ang kanilang mga gawa-gawang salaysay at walang basihan na pag-aangkin tungkol sa umano'y agresibong aksyon ng Pilipinas ay hindi ganong kumbinsi at sa halip pinapahina nila ang kanilang sariling argumento na ang US ang pangunahing pasimuno at tumataas ng tensyon sa South China Sea, sabi ng opisyal ng ating Philippine Coast Guard. Nagpaumano ni Tarilla, binabaliwala umano ng China ang mga protestang inihain ng Maynila laban sa mga gawa panliligalig at provokasyon ng Chinese Coast Guard at milisya bisil na ginawa sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, Pangulong Bongbong Marcos ganito sa lubungin ng Pasko ng ating mga kababayan sa Malacanang. Halos hindi na makadaan ang ating mahal na Pangulo dahil sa mga kababayan natin na maraming gustong magpa-picture at makikamay sa atin mahal na Pangulo. Marami talagang nagmamahal sa atin mahal na Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Kung makikita nyo, nasa loob po tayo ng Malacanang. Talaga grabe po ito mga kababayan. Halos gipitin ng atin mahal na Pangulo nitong atin mga kababayan. Pero halos lahat naman pinagbibigyan ng atin mahal na Pangulo magpa-picture at makikamay para makamayan man lang ng atin mahal na Pangulo. Dan.